Amen. Magandang umaga po sa bawat isa. Purihin ng Panginoon sa muling araw ng linggo na itong pinagkalog sa atin. Kung tayo muling magsama-sama, magtipon, sumamba, magpasalamat sa kanyang dakilang pangalan sa Espiritu at sa katotohanan. Sa ating pag-umpisa, awitin po natin ang precious love from everlasting and holy forever. For our first song, awitin po natin Precious Love. Tunay na ang pag-ibig ng Diyos ay napakadakila, napakahalaga sa ating buhay.
All our needs are held within your
Tayo po'y magbasa ng manalangin sa umaga. O dakilang Diyos na makapangyarihan, na mabanal, salamat po, O Diyos, sa araw na ito na muli-muli niyong pinagkaloob. Salamat sa napakaliwalas na panahon. Salamat sa mga habag mo at biyaya na malakumpay nakahanda na para sa aming kabutihan at kapakinabangan. Maraming salamat sa iyong mga pagpapala, sa iyong mga provisyon, pag-iingat at paggabay. Isang linggong lumipas ang nagdaan, isang linggong punong-puno ng iyong mga biyaya, punong-puno ng iyong mga pagpapala, ng iyong mga provisyon. Walang anumang saglit o sandali na kami ay iyong pinabayaan o iniwan, O Diyos. Sa lahat ng pagkakataon ay lagi kang nandyan at upang kami ay samahan, gabayan, bigyan ng lakas, kakayahan. Subalit, sa maraming pagkakataon, O Diyos, ang karamihan sa amin ay hindi man lang nagkakaroon o nagumugugol ng panahon upang kilalanin ang iyong mga kabutihan. Pasalamatan ka sa iyong mga biyaya at ikaw ay purihin at sambahin sa lahat ng mga benepisyo na aming tinatanggap mula sa iyo sa araw-araw, sa bawat saglit ng aming buhay, lalo higit sa iyong ebanghelyo at dakilang pagliligtas sa amin. Subalit nandito kami, Panginoon, sa umagang ito upang kilalanin ang lahat ng ito. Ang bawat biyaya, ang bawat habag, pagpapala, pag-iingat, probisyon na aming tinanggap mula sa iyo, mula sa aming buhay, sa aming kalakasan, sa aming hininga, Panginoon, sa aming kalusugan, sa aming katiwasayan at katinuan, sa lahat ng iyan, O Diyos, ikaw ay karapat-dapat na sa aming pagbubunyi at pagdiriwang at pagdadakila ng iyong pangalan. Lalo higit pa, Panginoon, sa iyong pagtutubos sa amin sa magitan ng napakahalaga at banal na dugo ng aming Panginoon Jesucristo, ang kanyang itinigis sa krus ng Kalbaryo para sa aming kapatawaran. Napakabuti mo, hindi kami karapat-dapat, Panginoon, kahit na sa mga kaniting na benepisyo, kabutihan na iyong pinagkakalob sa amin sa araw-araw, hindi po kami karapat-dapat. Subalit dahil ikaw ay Diyos na napakabuti, Diyos na napakamahabagin, Diyos na puspos ng biyaya, Diyos na napakamapagmahal. Ang pagmamahal mo ay magpawalang hanggan. Kung kaya ang lahat ng ito ay aming tinatamasa, ay aming tinatanggap, Panginoon. Walang anumang dahilan na nagmula sa aming sarili, sa aming katawan, sa aming kakayahan o isip, kung bakit tinatanggap namin ang lahat ng ito. Ang lahat ng ito ay dahil lang sa inyong Panginoon at sa inyong anak na si Jesus. At napaka-pribilehiyo po namin na mga katulad namin na ang dapat ay kaparusahan, na ang dapat ay kapahimakan, na ang dapat ay walang hanggang pagkahiwalay sa iyo at ibukol ang magpawalang hanggan sa ilalim ng iyong galit. Subalit, dahil napakamabuti mo, Diyos, mas pinili mo na kami kahabagan at iligtas. Kapalit man ito ay ang pagkakaloob at pag-aalay mo ng iyong tuntunaan. At pag-aalay niya ng kanyang katawan at dugo at buhay sa krus ng Kalbaryo. Tunay nga, Panginoon, na hanggang sa iyong pagbabalik at maging doon sa mga panahon na parating na sa walang hanggan, ipagdiriwang namin ang ang pinakadakilang kwentong ito sa kasaysayan ng mundo, ang dakilang pagtutubos ng aming Panginoon Jesucristo. Tulungan niyo kami na lagi namin itong nalalahanin, na huwag namin itong kalimutan. Minsan,
mas na ikukwento pa ng iba yung mga napapanood nila sa mga palabas. Tulungan mo kami, O Diyos, na kung meron man kaming nanais na ikwento sa iba, ito ang kwento na nagbigay sa amin ng pananampalataya sa iyo. Ito ang kwento na nagbigay sa amin ng kaugnayan sa iyo. Ito ang kwento na muling nagbalik sa amin sa kapayapaan sa inyo. Ang dahilan na kung saan kami natigil sa pag-ipag-away at pag-rebelde sa iyo. Ang kwento na lumikha ng Ebanghelyo na sukat ikaligtas ng tao. Ang kwento ng aming Panginoon sa Kristo sa kanyang pagdurusa, pag-aalay ng buhay sa krus ng Kalbaryo. Lord, salamat po sa oras na ito. Salamat po sa bawat isang nandirito, Panginoon. Salamat po sa bawat isa na maagang naghanda upang pumarito. Salamat po sa lahat ng nandito na may kagalakan na makasama ang bawat isa. Lalo higit ikaw sa aming kalagitnaan, sa iyong dakilang presensya. Lord, batid mo ang bawat pangangailangan ng iyong mga anak. Nandito po ang bawat isa na tinawag mo, Panginoon, upang kami magkaisa, magsama-sama sa isang puso, isang pinig, sa isang kaluluwa, Panginoon, na ikaw ay itaas, purihin, at sambahin sa lahat ng iyong kabutihan. Lord, batid mo po ang mga pasasalamat ng iyong mga anak at ito'y inang-alay nila sa inyo. Batid mo rin ang kanilang mga pangangailangan, O Diyos. Nihiling ko po na tatagpuin mo sila sa kanilang mga pangangailangan. Pangangailangan sa kalakasan, sa spiritual na kalusugan, sa emosyonal na kalusugan, sa katalinuhan, maging sa mga pinansyal na pangangailangan sa pang-araw-araw, Panginoon. Tatagpuin mo po ang inyong mga anak. Ibigay mo po ang kanilang mga pangangailangan, Panginoon, sa araw-araw, lalo na ang mga nagtatapat. Nangako ka, Panginoon, na kung uunahin namin ang kaharian ng Diyos at ang kanyang katuwiran, ang lahat ng ito ay dadagdag sa amin. Kung kaya't kami nagtitiwala sa iyo at patuloy na sumusunod sa iyong kalooban at sa iyong mga utos at sa iyong mga salita. Dahil naniniwala kami na mga pangako mo, na ang mga salita mo ay totoo at hindi ito mabibigo. At nakikita namin sa mga nakuna sa amin na nagtapat sa inyong harapan na hindi mo sila pinabayaan. Sila'y inyong pinagpapala hanggang sa dulo, Panginoon, at pinatagpo sa kanilang mga pangangailangan. Tulungan mo po ang bawat isa na nandiyan dito, Panginoon, na magtapat sa inyo. Unahin ang inyong kaharian, unahin ang inyong katuwiran, bago ang mga makamundong pangarap, Panginoon, ay kayo muna ang mauna. Ang lahat ng ito ay maging totoo sa aming mga buhay. Magiging walang kabuluhan ang mga pangako ito kung hindi namin ginagawa ang aming bahagi, O Diyos. Tulungan mo rin ang mga kapatid po namin may mga karamdaman. Patuloy ikaw, O Diyos, ang humipo sa kanilang mga katawan. Meron po kami mga kapatid na wala ngayon dahil may karamdaman sila. O yung mga anak nila may karamdaman, Panginoon. Abutin mo po sila ng iyong mabiyayang pagpapagaling. Tulungan mo rin ang mga kapatid namin dito na may mga karamdaman dito. Katulad ni Sister Josie, Panginoon. Si Jamel, ang aking asawa, yung iba pa na may mga karamdaman, Panginoon. Ubo si Paul, katulad ng pamilya ni Sister Margie, Panginoon. Ikaw ang patuloy na humipo sa mga karamdaman ito sa pagkakigit sa gamot at doktor o hospital. Ikaw ang tunay na nagbibigay ng kagalingan at lunas sa lahat ng mga karamdaman ito. Salamat po sa mga kasamahan namin na patuloy na nagiging malakas at malusog at malaya sa karamdaman. Ito po'y dahil sa kabutihan at biyaya mo, Panginoon. Salamat po na mapatuloy ang kalusugan ay aming makamasa sa araw-araw ng pamumuhay. Dalangin ko rin, Panginoon, si Madam Cecil, Panginoon, sa kanyang kalagayan.
sa kanyang pakikipagbaka sa stage 4 breast cancer, Panginoon. Abutin mo siya. Salamat po sa mga improvement na kanyang nararanasan dahil sa mga iniinom niyang gamot na ginagamit mo, Panginoon, na instrumento sa kanyang kagalingan. Salamat din sa mga tulong na pumapasok, ngunit kailangan pa po nila ng marami pang tulong, Panginoon. Patuloy mo pong ipagkaloob ito sa kanila. At patuloy pabilisin po ninyo pagpapagaling ay Madam Cecil, Panginoon. Nais pa po niyang makasama ang kanyang pamilya. Nais pa po niyang maglingkod sa inyo kasama ang kanyang pamilya. Mapanood niya at mapagmasdan na lumaki ang kanyang mga anak na naglilingkod sa inyo dahil sa kanilang guidance, Panginoon. Tulungan mo po siya. Patuloy bless mo, gawain ito. Ikaw ang patuloy na mag-abot na marami pang mga kaluluwa, individual at mga pamilya namin mga makakasama, Panginoon. At sa mga kapatid po namin na nanlalamig at yung iba'y tumalikod na, ikaw ang patuloy na kumilos sa kanilang mga buhay. Kung sila na ito mong tinawag at itong mga anak, Panginoon, batid namin ng mga tunay kong tupa ay magpakailanman ay hindi mawawala din kahit isa sa kanila. Salamat po. Bless mo po ang aming pagtitipon at ang natitirang bahagi ng aming programa. Lalo higit ang pagbubulay-bulay ng inyong mga salita. Mahal po namin kayo at wala kaming ibang nais kung hindi ang kayo ay maitaas at mabigyan ng kalugdan sa aming mga buhay. Ito pong lahat ay ang hiling at dalangin sa matamis na pangalan ng aming tagapagligtas, manako ng Diyos na si Jesus. Amen. Psalm chapter 41, verse 1 to 6. Blessed is he that considereth the poor, the Lord will deliver him in time of trouble. The Lord will preserve him and keep him alive, and he shall be blessed upon the earth. And thou wilt deliver him unto the will of his enemies. The Lord will strengthen him upon the bed of languishing. Thou wilt make all his bed in his sickness. I said, Lord, be merciful unto me, heal my soul, for I have sinned against thee. Mine enemies speak evil of me, then shall he die and his name perish. And if he come to see me, he speaketh vanity, his heart gathereth iniquity to itself, when he goeth abroad in home. Amen. Salamat po. Good morning po sa lahat. Kayo kumari ng mga po. Amen. Amen. Parang nangangamoy kandila pa kayo. Pero yun ang Panginoon, no? So, karamihan sa atin galing sa mga libingan ng ating mga mahal sa buhay upang sila'y alalahanin sa kanilang mga magagandang alaala na iniwan sa atin. Okay, tayo po magpatuloy na mga kapatid. Good morning po muli. Dito tayo sa ating series of lessons sa book of 1 Thessalonians. Tayo po ay nasa chapter 5 na. At last week ay lumaktaw po tayo. Tinalakay natin ang talatang 12 at 13 sapagkat sinabayan po natin yung pagdiriwang ng mga simbahan sa pag-alala o pag-recognize ng mga mabuti at matatapat nating leader. This time ay talakayin po natin ang talatang 1 hanggang talatang 11. And then next week, Lord willing, ay talakayin po natin ang talatang 13 and siguro matatapos na po natin ito. 13 hanggang 28. Kung lulukumin po ng Diyos ay matatapos na po natin. Okay, verse 1 sa ating pong teksto, 1 Thessalonians chapter
Mamaya po, pagkatapos ng ating service, huwag po muna kayong uuwi. Tayo po ay magkakaroon ng accounting salo-salo. Ano po? Magkakaroon tayo ng breakfast fellowship bago po tayo uuwi. But of the times and the seasons, brethren, you have no need that I write unto you. For you yourselves know perfectly that the day of the Lord so cometh as a thief in the night. For when they shall say, peace and safety, then suddenly destruction cometh upon them, as travail upon a woman with child, and they shall not escape. But you, brethren, are not in darkness, that day should overtake you as a thief. You are all the children of light, and the children of the day. We are not of the night, nor of darkness. Therefore let us not sleep as do others, but let us watch and be sober. For they that sleep, sleep in the night, and they that be drunken are drunken in the night. But let us, who are of the day, be sober, putting on the breastplate of faith and love, and for an helmet the hope of salvation. For God hath not appointed us to wrath, but to obtain salvation by our Lord Jesus Christ, who died for us, that whether we wake or sleep, we should live together with him. Wherefore comfort yourselves together and edify one another, even as also ye do. So umaga ito, pag-aralan po natin, comfort to the saints, but horror to the wicked. Kaaliwan sa mga pinababanal, subalit kagimbal-gimbal sa mga hindi sumasampalataya. Tayo po'y manalangin. Amang banal na makapangyarihan sa lahat, salamat po sa inyong mga banal na salita na aming binasa. Muli sa aming pagbubulay-bulay at pag-aaral, ikaw ang gumabay at magturo sa amin. Magbukas ng aming mga kaisipan at kaunawaan upang matanggap po namin at maintindihan ang liwanag ng iyong mga salita sa oras na ito. Bata man, matanda man, Panginoon, lahat ay kaya mong bigyan ng kakayahan na ito ay tanggapin at unawain kung iyong loloobin o Diyos. At nawa lahat po na nandirito ay pagkalooban mo nga ng pagkunawa na nagmumula sa iyong makapangyarihang banal na Espiritu, na siyang naghahatid sa amin sa mga katotohanan ng iyong mga salita ng aming Panginoong Jesucristo. Ito po aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Comfort to the saints, but horror to the unbelieving or to the wicked. Sa huling bahagi po ng chapter 4, ay tinalalay po ni Paul sa kanyang sulat sa mga taga-Thessalonica ang magbabalik ng Panginoon, lalo higit patungkol sa mga mahal sa buhay na namatay sa Thessalonica, na tinukoy ni Paul na kung sila'y sumasampalataya ay hindi sila mananatili doon sa kalagayan ng ayon sa kanyang pagtawag sa kamatayan, pagkakatulog. Okay? Tinatawag siyang pagkakatulog, yung kamatayan. Hindi siya paglipas sa buhay, kundi pagkakatulog sa buhay na ito. At ang sabi ng Panginoon doon sa huling bahagi ng chapter 4 na siya ay babalik upang kunin ang lahat ng kanyang tinawag, upang kunin ang kanyang iglesia na kanyang iniligtas sa pamamagitan ng kanyang mahalagang dugo.
At sa kanyang pagbabalik na muli ay kukunin niya lahat ng ito ng mananampalataya at sasalubong sa kanya doon sa mga kaulapan, in the air, in the clouds. At sila ay sabay-sabay na babalik dito upang ibigay naman ng Panginoon yung kanyang kahatulan sa mga hindi mananampalataya. So, itinutuloy lang ni Paul yung sinabi niya sa huling bahagi ng chapter 4 dito po sa chapter 5. So, this is a further elaboration ng pagbabalik ng ating Panginoon. Ang sabi niya sa verse 1, "But of the times and the seasons, brethren, you have no need that I write unto you, for yourselves know perfectly that the day of the Lord so cometh as a thief in the night." So, una, binabanggit po ni Paul na yung specific date nitong pagbabalik ng Panginoon ay hindi na kailangang ibigay. Because nireserve ng Diyos ang karapatan na ito ay kanyang malaman sa kanyang sarili at hindi ibigay through revelation sa kanyang mga hinirang. Naunawa po ninyo? Kasi maging ang Panginoong Hesus, sinabi po niya na walang sino man ang nakakaalam sa oras at araw ng pagbabalik niya dito sa lupa. Unang pagparito ng Panginoon, pumarito siya sa pamamagitan ng kapangyarihan ng Banal na Espiritu. Siya po ay nandoon sa sinapupunan ni Maria. At doon po sa paglukob ng Banal na Espiritu sa kanyang kapangyarihan, ang Panginoong Hesus ay isinilang pagkatapos po ng 9 buwan. Yun po yung unang pagparito ng ating Panginoong Jesucristo. At sa kanyang muling pagparito, mga kapatid, ay nung unang pagparito niya, siya pumarito bilang tagapagligtas. Subalit sa kanyang muling pagparito, siya po ipaparito hindi na bilang tagapagligtas, kundi bilang isang hari, bilang isang hukom ng lahat ng mga hindi nagmahal sa katotohanan. Yung lahat ng mga tumanggi sa pananampalataya sa katotohanan. Siya po ay magiging hukom nila, tagahatol, tagabigay ng parusa. Subalit sa lahat ng sumampalataya sa Kanya, siya ay muling paparito upang sila'y kunin at kanya silang kasamahin magpakailan paman. Subalit yung specific na araw ay hindi po niya binigay sapagkat nireserve niya ang rights na ito ay sarilinin po niya sapagkat meron naman siyang karapatan na gawin yun. Subalit dahil binanggit ng Panginoon na sabi niya, no man, even the Son of Man, ibig sabihin, walang sino mang nakakaalam, maging ang anak ng tao, sabi po niya, ibig sabihin, tinukoy niya, maging yung kanyang sarili. Akala naman ng iba, ay sa pagsasalitang yun ng Panginoon, ay ang Panginoon sa kanyang isip at sa kanyang tinatawag na kaalaman at karunungan, ay hindi rin niya alam yung specific day na yon. So, hindi po ganoon yung pakahulugan niya sa original na pagkasulat sa Grego. Ano po? Sa mga Hudyo, meron po silang tradisyon, kustumbre, na kapag yung anak na lalaki ng isang magulang na lalaki ay mag-aasawa, kasi po sa New Testament pinagkakasundo yung mga babae at lalaki. Wala silang proseso na katulad natin ngayon na kanya-kanyang pili. Ano? Sa bagay ngayon, meron pa rin yun sa mga Inchik, ano? At sa mga nasa Middle East. Pero
ito po isang custom na nakuha nila sa mga Hudyo na ipagkakasundo ng mga magulang, yung kanilang anak na lalaki at yung anak na babae ng kabila, ipagkakasundo po sila na isang araw sila ay magiging mag-asawa. Subalit, yung pag-aanunsyo po na sila ay mag-aasawa na at ikakasal na, ang karapatan po ito ay naka-reserve doon sa tatay nung lalaki. Hindi sa tatay nung babae, kundi sa tatay nung lalaki. So kung tatanungin po kung kailan yung kasal, ang tanging nakakaalam lang po noon ay yung tatay ng lalaki. At kung malaman man po ito, kung sabihin man ito ng lalaki, ng tatay na lalaki, doon sa kabilang doon sa mga magulang ng babae, wala yung silang karapatan na ito ay i-anunsyo sa lahat ng kanilang mga mahal sa buhay. Naunawaan po ninyo? Ibig sabihin, ang mag-a-announce lang nito ay yung tatay ng lalaki. So ito po yung sinasabi ng Panginoong Hesus, na walang sino man ang may karapatan na ito ay i-anunsyo yung specific date ng kanyang pagbabalik. Kahit yung anak ng tao, kasi siya yung ikakasal. Kasi ang pagbabalik ng Panginoon ay inihalin tulad sa bride, sa isang bride at saka sa bridegroom. Tama? Naalala nyo sa Efeso, Kabanatang 5? Ang sabi sa Efeso, Kabanatang 5, mahalin sa mga asawang lalaki, mahalin ninyo ang inyong asawang babae katulad na pagmamahal ni Kristo sa kanyang iglesia. Okay? Kasi yung pagmamahal ni Kristo sa kanyang iglesia ay katulad ng pagmamahal ng isang asawang lalaki sa kanyang asawang babae. Kaya sabi niya roon, babasahin natin na tuloy-tuloy, sabi niya, this is a mystery. Ito ay isang hiwaga. Kasi ang pagparito ng Panginoon ay parang ang Panginoon siya yung bridegroom at paparito siya para sa kanyang bride. Kaya nga, laging sinasabi ng mga apostol sa kanilang mga sulat na manatili kayong malinis. At ang pagiging makamundo, mga kapatid, ang pakikipagkaibigan sa mundo, ang pagiging makamundo, ay inilalarawan ng Biblia na pakikiapid. Bakit? Kasi tayo po ay pinagkasundo sa Panginoong Jesucristo. Naunahan niyo po ang paglalarawan, kapatid? Kaya kung tayo po ay nagkakaroon ng intimate relationship sa mundo, tapos nawawala yung intimate relationship natin sa Panginoon, tayo ay napupunta sa kalagayang pakikiapid doon sa spiritual. I hope na intindihan po ninyo, mga kapatid. So yan po yung sinasabi nito, mga kapatid, na ang pagbabalik ng Panginoon ay hindi kailangan malaman natin yung specific na araw, specific na oras, at specific na buwan, taon, bagamat marami po na mga bulaang propeta ang mga nagtatangka na ito ay kanilang i-announce. Ito, nung last month lang may nag-announce. October 23 and 24. Between that span of time, yung pagbabalik daw ng Panginoon. Tapos, may mga pumunta pa doon sa parang gubat, doon sa Africa, mga grupo ng mga nagpapakilala ng Kristiyano. Doon sila sa gubat, hinihintay nila yung pagbabalik ng Panginoon noong October 23 and 24. Nabigo sila. O nag-announce na naman sila, dinilay na naman daw. Mga kapatid, kahit ilang beses nila yung i-announce, walang tatama. Kasi ang sabi rito, anong sabi niya? Verse 2, yung araw ng Panginoon ay katulad siya na araw na magnanakaw. Mayroon bang mga
na napupunta dyan sa Barangay Santa Rosa. Tapos naka-megaphone, mamayang kami po, magnanakaw po kami sa inyong mga bahay. Wala pong magnanakaw na gano'n, no? Na nag-a-announce ng kanilang pagnanakaw. Yung mga magnanakaw, inaaral nila yan, yung mga oras at mga sandali na kayo'y tulog o wala sa inyong mga bahay, at doon sila sasalisin para magnakaw. Ganyan po yung mga lupin. Ano? Salamat sa Panginoon, ako'y niligtas niya. Hindi, isa akong lupin. nung kabataan ko, nung wala pa kami sa Panginoon, talaga naman, kung pabilisan lang ng kamay, salamat sa Panginoon at binago po niya tayo. Amen? Pero ganyan po yung mga magnanakaw. Ano? Magaling po yan. Tingnan po ninyo sa gobyerno natin. Ang daming magnanakaw. Di ba? Nagpaalam ba sila? Nakawin yung mga bilyon-bilyon, trilyon ng mga tax natin? Wala, di ba? Si Kuya Aladdin, nagpapakapagod magtrabaho. Pagtanggap niya ng sweldo niya, may income tax na, tama? Tapos, pag bibili siya ng gamot, bibili siya sa Jollibee, yung resibo niya, may tax na naman. Di ba? Yung pera ng Pilipino, patong-patong yung tax. Di ba? Tapos, pagka magbabayad ka sa school, magbabayad ka ng tubig, kuryente, may tax na naman, kuya din. Patong-patong yung tax. Di ba? Pero yung sweldo tinanggap ni kuya din, na tax na. Pero habang ginagastos niyo, tinatax pa rin. Tapos pagka namatay ka, may tax pa rin. Di ba? Sipin mo yan, sa Pilipinas lang yata yung ganyan. Di ba? Sabi nga nila, ang tanging wala lang na tax, yung mga buhaya sa gobyerno. Pag ninakaw nila yung tax natin, libre, walang tax. Di ba? So, ganyan po yung mga magnanakaw, mga kapatid, di sila nagpapaalam. So, yung Panginoon, yung pagbabalik niya, bakit hindi binigay yung specific na araw? Kasi, ibigay man yan o hindi, mga kapatid, yung mga pinagkasundo ng mga magulang na babae at lalaki upang magsama at maging mag-asawa, i-reserva po nila yung kanilang sarili para sa isa't isa hanggang sa araw ng kanilang kasal. Hindi po sila titingin sa iba, hindi sila mabubuhay para sa iba, kundi i-reserve nila, magiging excited sila para sa araw ng kasal nila. At yung araw ng kasal nila, yun ang unang magiging pagkikita nila at pagsasama nila. Mas exciting yata yung gano'n, ano? Ngayon, hindi na gano'n eh. Iba na ngayon eh, sa modernong panahon. Pero sa kustumbre po nila gano'n, kaya yung pagbabalik ng Panginoon, ganyan. We do not need to know the specific date kasi malaman man natin yun o hindi, it will not make a difference. We must preserve ourselves para sa Kanya. I-preserve natin yung ating kalinisan para sa Panginoon, sa Kanyang pagbabalik. Kasi we are the bridegroom, yung church, yung Kanyang bridegroom. Kaya, ganyan ang sabi ni Paul. Kasi may mga taga-Thessalonica siguro na nagtatanong, Apostle Paul, kung babalik ang Panginoon, kailan? Di ba? Kailan? Kaya ang sabi ni Paul sa kanila, hindi na ito kailangan malaman. Ang dapat lang natin malaman, dahil tayo ang bride ni Christ, kailangan i-preserve natin yung ating sarili para sa Kanya. Kung paano yung mga ipinagkasundo na babae at lalaki, pinipreserve nila yung kanilang sarili para sa isa't isa. Naalala nyo si Joseph at si Mary, dahil pinagkasundo sila sa isa't isa, tapos sa pamamagitan ng kapangyarihan ng Banal na Espiritu, bigla-bigla itong si Mary na isang birhen ay nagdalang tao. Nasa kanyang sinapupunan bigla yung Panginoong Hesus. At nung malaman niya ni Joseph, anong sabi ng Bible? Sabi ng Bible, si Joseph sa kanyang disappointment ay hinihiwalayan niya o tumatalikod na siya doon sa pakikipagkasundo sa kanya kay Maria.
Kasi ikaw nga ba naman yung pakakasalan mo, nabalitaan mo, buntis. Ano magiging kalagayan ng isip mo sa ganung pangyayari? Siyempre, iisipin mo, ay nakabuntis sa kanya, tama? Hindi mo naman, halimbawa sinabi sa'yo, yung mapapakasama mo, buntis pala. Okay lang yun. Kasi milagro ng Diyos yun, ganun ba? Di ba? Ang iisipin mo, magugulat ka, masasyak ka, di ba? Ganun po yung nangyari kay Joseph. Pero dahil si Joseph ay isang napakamatino, hindi niya ninais na hiyain si Maria, kaya patago niyang, pasikreto niyang ginawa ang pakikipaghiwalay kay Maria. Usually, pagka ganon, ang gagawin po ng lalaki, isusuplong siya sa kanilang mga religious leader at ano ang kaparusahan sa isang babae na nakiapid, babatuhin po siya hanggang siya mamatay. Kamatayan po. Pero dahil napaka-Maginoo ni Joseph, kahit na nasaktan siya nung mabalitaan niya yun, ay ninais pa rin niyang nilihim ang lahat. So napakabait, ano? Sana lahat ng mga malalakihan kasing Maginoo ni Joseph. Pero dinalaw siya ng banal na espiritu. Amen? Dinalaw si Joseph. Ang sabi ni Job, ng banal na espiritu kay Joseph, huwag mong hiwalayan si Maria. Dahil yung kanyang dinadala ay, sabi niya, sa Diyos. So, ang nangyari po, nagduda ang konti si Joseph. Ang nangyari ay nawalan siya ng kakayahan na magsalita. So, binalik lang ng Panginoon yung pagsasalita niya nung papangalan na yung Panginoong Hesus. So, ganun po mga kapatid, ano? Yung costumbre po na ganun, na ipipreserve nila dapat yung sarili nila para sa isa't isa, yun po yung nais ng Diyos para sa church at sa Panginoong Hesus. Kaya nga sabi doon sa, I think 2 Corinthians 6, sabi niya doon, come out from among them. Be separate. Humiwalay kayo sa mundo. Sabi ng apostol, hindi huwag kayong makihalubilo kasi bride kayo ni Kristo. You are the bride. Kayo ang kukunin niya. Meron din isang kwento sa Bible si Isaac at si Rebecca. Kung saan si Isaac at si Rebecca ay pinagkasundo at ganun din pinreserve din nila yung kanilang sarili sa isa't isa. So, ito po yung dahilan kaya hindi na ibinigay yung specific na araw. Kasi kung ibinigay yung specific na araw, ang obligasyon natin is to preserve ourselves. Anong ibig sabihin nun? To walk in the righteousness and in the holiness of our Lord Jesus Christ. Hanggang sa kanyang pagbabalik. Kung hindi man sinabi, yun pa rin ang ating obligasyon. Kung sinabi pa yung date, yun pa rin ang ating obligasyon. So it does not make any difference, mga kapatid. Ano? Kaya ang sabi niya rito, always be ready sa pagbabalik ng Panginoon. Paano? Stay faithful. Manatili kang matapat. Maraming pagbibiro, ang ibang mga kapastoran, sabi nila, malamang daw ang pagbabalik ng Panginoon, araw ng linggo. Kaya, kung wala ka sa church, pag araw ng linggo, pagbibiro nila, baka maiwan ka. Di ba? Kaya lang, yung idea na yon, hindi siya akma. Kasi, linggo ngayon sa atin, pero sa ibang bansa, hindi naman. Tama? So, ang Panginoon pa rin ang nakakaalam. Okay? Kaya, pero ang pagbabalik ng Panginoon ay malalaman po ng lahat. Katulad ng napag-aralan natin sa chapter 4, there will be a shout. Yung mga anghel. At merong trumpeta. Diba? At maririnig po yun ng lahat. At ang sabi niya sa Philippians, ang lahat ng mata ay makikita siya sa kanyang pagbabalik. Dito naman nagkakaroon ng konting
debate sa hugis ng mundo. Di ba? Kasi naturuan tayo sa siyensya na yung hugis ng mundo, bilog. Tama? Ngayon, ang sabi ng Bible, pagbalik ng Panginoon, lahat ng mata makikita siya. Ngayon, kung bilog ang mundo, okay, halimbawa, ito yung mundo, itong mikropono. Kung halimbawa, ang Panginoon, dito siya darating, di ba? In fact, sinasabi ng iba doon sa Mount of Olives, doon sa Israel, okay? Doon sa Mount of Olives. Ngayon, paano siya makikita ng lahat? Halimbawa, dito yung Mount of Olives. Eh, nandito ka sa bahagi nito ng mundo. Kung bilog kung bilog. Pagdating ng Panginoon dito, ang sabi niya, lahat ng mata makikita siya. Meron bang posibilidad kung nandito ka sa bahagi nito ng mundo na makikita mo yung pagbabalik niya? Kung bilog yung mundo? Sabi naman ng ibang mga pastor, sa pamamagitan, sabi niya, ng telebisyon. Makikita siya. Mga kapatid, wala namang binanggit na telebisyon dun eh. Tama ba? At saka kailangan ba ng Panginoon? Listen mga kapatid. Para magkaroon lang ng sense ito. Kailangan ba ng Panginoon ng telebisyon? Ng satellite? Kailangan ba ng tulong ng Panginoon ng telebisyon? Para matupad niya yung pangako niya na sa kanyang pagbabalik makikita siya ng lahat ng mga mata. Hindi po. Amen? Now, magkakaroon naman ng confusion dyan. Kasi, Pastor, paano makikita lahat ng tao yung pagbabalik ng Panginoon? Papasok naman ngayon dito yung debate na yung hugis ng mundo ay hindi bilog. Pastor, ano yung hugis ng mundo? Merong theory na yung hugis ng mundo, flat. Okay? Flat. Flat yung mundo, hindi siya bilog. At kung halimbawa, flat yung mundo, okay? Flat, di ba? Pagbalik ng Panginoon, lumiwanag yung kalwalatian ng Panginoon, kahit sa kabahagi ng mundo, makikita mo yung pagbabalik ng Panginoon. May sense po ba, mga kapatid? Hindi nagkakaroon ng sense kasi na-brainwash tayo na yung hugis ng mundo bilog, tama? At yun ang naturo sa atin sa science. But, is there a possibility na yung mundo ay flat? Mga kapatid, hindi ko sinasabi yung mundo bilog, hindi ko sinasabi yung mundo flat, but there is a possibility na yung mundo hindi bilog. Okay? Hindi bilog. Kasi, alam niyo ba, kung nakikinig lang kayo sa balita, a few months ago, may ibinalita sila na isang araw, kung ano ba nakalimutan ko na, pero pwede mo i-search sa Google, 90% daw ng mundo, isang araw, 90% ng mundo ay nasisikatan ng araw. Yung mga reporter, nagtanungan sila, kasi bilog nga yung turo ng mundo, di ba? Sabi na, paano magiging posible sabi ng mga reporter? Kasi kung may araw, sabi niya, most probably, halos kalahati lang ng mundo yung may liwanag, tama? Yung sa kabila, wala. Katulad dito, yung mikropono, may madilim siya dito kasi yung ilaw nandito, di ba? Dito madilim. Mamaya, pag-uwi nyo, sasabihin nyo, pambira yung pastor sa Jeff. Hindi pa yung mga kapatid. Ito, tandaan ninyo. Marami sa mundo kasi nungalingan po ang meron. Okay? Yung mga nangyayari sa mundo, pag ibinalita nila sa atin ngayon, parang totoo. But a few years later, iibahin po nila. Kagaya ng 911, diba, sa Amerika, yung Twin Tower, naalala nyo? Binaggaraw sila ng eroplano, diba? Kaya sumabog. Ngayon, after decades, mga kapatid, sinusuri nila yung mga pangyayari. Marami kayong mga expert ang nagko-conclude na walang eroplano ang bumagsak doon sa mga Twin Towers. Sasabihin naman, Pastor, kita-kita naman sa video. Yung mga video na pinakita sa atin, according sa mga experts, sa mga ganyan, edited yung mga video. At meron mga nagpapatotoo na meron silang mga personal na kukuha doon sa pangyayari at sinasabi nila na wala silang nakitang eroplano na bumagsak. They just made us to believe na merong eroplano bumagsak doon sa mga
building, pero ang totoo, wala naman. Kahit doon sa Pentagon, ang sabi nila, yung unang report, napanood ko mismo yung unang report, wala silang nakitang mga pinagsabugan ng eroplano. Usually, pag sumabog yung eroplano, di ba, may mga malalaking pieces ng eroplano na makikita. Pero doon, sabi ng reporter, kahit na maliliit, wala akong nakikita rito na pinagsabugan ng eroplano. So, anong tawag dyan? Conspiracy, mga kapatid. Yan yung ginagawa ng sanlibutan. Yung sanlibutan, mga kapatid, kontrolado ng iilan. Kaya nga, hindi natin ito makita kasi yung unawa natin sa salita ng Diyos ay hindi pa ganun kalawak. Pero napakalinaw ng 2 Corinthians chapter 4 and verse 4, ano sabi doon? But the God of this world has blinded the minds of all who do not believe. Yung Diyos ng sanlibutan ito, sino yung si Satan? Siya yung nagtatrabaho sa mundo ito. Binigyan siya ng kakayahan na gawin yun para bulagin ang maraming kaisipan. Saan tayo binubulag ng diablo? Sa mamagitan ng siyensya. Alam niyo ba na sa malalim na katuruan, yung siyensya ay isang relihiyon na kung papaniwalaan mo ng lubos ay hindi ka maniniwala sa Diyos? Kaya may mga scientists na hindi naniniwala sa Diyos. At alam niyo yung theory na yung mga planeta at yung mga heavenly bodies ay bilog at ikot ng ikot, yan ay kung titignan mo yung ugat niya, galing pa siya doon sa paniniwala ng lahat ay nagsimula sa Big Bang. Kaya sumabog yung lahat sa universe, kaya ngayon ang lahat ay dahil sumabog, malakas na pagsabog, kaya ano bang ginagawa ng mga pinagsabugan? Di ba? Ikot lang ng ikot. So ganyan yung nangyari sa panahon. Yung mga pinagsabugan ng Big Bang ay ikot ng ikot, okay? Doon na-develop yung sa'yo ng Pernicial ikot ng ikot, tapos, yung mga umiikot na yun, nabuo ng kung ano-ano. At yung isang umiikot doon, naging Earth. Kaya ngayon yung Earth umiikot pa raw ng 66,600 miles per hour. Tingnan niyo yun, yung bilang, 666 kapatid. Napansin niyo? Nung isang gabi, I think Friday night, nagpapawis ako, nag-exercise ako. Tapos nung pauwi ako, napatingala ako sa langit. Napakalinis ng langit. Walang kahit anong ulap. Ang merong ulap, konti lang. Tapos yung buwan nandun sa itaas. Tapos, yung ulap, mga kapatid, yung ulap, okay? Halimbawa, ito yung buwan. Yung ulap, nasa likod ng buwan. Supposedly, pag may ulap, tatakpan yung buwan. Tama? Tama? Nung nakita ko yung ulap, nasa likod ng buwan, nagmadali akong umuwi. Sabi ko sa misis ko, Mami, yung cellphone ko. Sabi ni misis ko, bakit? Dali. Sabi ko, gusto kong picturean yung buwan na may ulap sa likod. Walang ulap kahit saan, mga kapatid. Ang ulap nandito lang sa likod ng buwan. Tapos nung paglabas ko, yung ulap nandito na. Nalinis na ng konti, sabi ko, sayang. Sabi ko, pero sa araw, may mga kuha ko sa araw na yung may mga ulap sa likod ng araw. Gusto ko i-observe nyo rin yan. Pagka naglalak lang kayo, nagbibiyahe, obserbahan nyo yung araw minsan. Tingnan ninyo kung nagkakaroon ba ng ulap sa likod ng araw. Yung buwan sa gabi, pagka naglalak kayo, tingnan ninyo kung nagkakaroon ba ng ulap sa likod ng buwan. Kasi di ba yung turo sa atin, yung araw at buwan nandun sa space, di ba? Sabi nga, 93 million miles away yung layo ng araw sa atin. Tapos yung buwan is 280 something miles yung layo. Pero mga kapatid, bakit nakita ko yung buwan na may ulap sa likod? Di ba? Si pastor naman, kung ano na tinuturo ka lang ba, pastor, Bible pa yun.
Hindi, gusto ko lang sabihin sa inyo mga kapatid na yung mundo maraming tinuturo kasinungalingan sa atin para umiwas tayo sa paniniwala sa katotohanan, lalo na sa Diyos. Obserbahan ninyo yan para kasama ko kayo magduda. Obserbahan ninyo. Minsan nga, isang gabi nakita ko yung buwan, pero maraming ulap, pero may ulap sa likod niya. Sa GC namin magkakapatid, sabi ko, pakipicturean nyo nga yung buwan kung nasaan kayo. Kahit nasaan kayo, sabi ko, pakipicturean nyo nga yung schedule rito, sabi ko sa GC natin, picture nila. Iba-iba pala yung, kahit pala baring lang tayo, iba-iba pala yung kalagayan ng ulap at saka buwan. Kahit na nakakalapit lang tayo, yung isa nasa Baluto, yung isa nasa Kaluwan, ako sa Alfonso. Pero nung sinad namin yung mga picture namin, iba yung hugis ng ulap at saka yung kalagayan ng buwan. Ganun pala. O, hindi nyo alam yan. O, akala nyo yung nakikita nyo dyan sa Santa Rosa, kaparehas yung nakikita sa Kaluwan, di ba? Kasi dahil alam natin, malaki yung buwan. Pero magkakaiba pala. Okay? But anyway, let's continue mga kapatid. We must preserve righteousness and holiness sa pamamagitan ng pagtatapat po natin sa Panginoon. Kasi isang araw ang Panginoon, siya po ay babalik. Okay? At sa kanyang pagbabalik, hindi natin kailangan malaman yung specific na petsa ng kanyang pagbabalik. Ang kailangan natin gawin ay lagi natin ihanda ang ating sarili sa kanyang pagbabalik. Amen? Kaya napakahalaga mga kapatid na tayo nagpapatuloy sa mga pagtitipon, sa panalangin, sa pagbabasa ng salita ng Diyos, sa pakikipag-fellowship sa mga kapatid. Napakahalaga po na ito ginagawa po natin. Why? Kasi anong gagawin natin upang i-preserve ang ating sarili para sa Panginoon? Yun lang ang mga gagawin natin, yung mga basic na yun. Ang mahirap mga kapatid, itong mga basic lang na ito, minsan hindi mo magawa ng marami sa atin ng matapat sa harap ng Diyos. Pero purihin ang Panginoon dun sa mga gumagawa nito ng may katapatan. Purihin ang Panginoon. Pero mga kapatid, pagpigihan pa natin, pagbutihan pa natin. Why? Karapat-dapat ba ang Panginoon dun sa pinaka-the best na version natin sa kanyang harapan? Yes! So pagsimikapan po natin yun. Hindi deserve ng Panginoon yung less. Amen? Verse 3, for when they shall say, peace and safety, then sudden destruction cometh upon them, as travail upon a woman with child, and they shall not escape. Tingnan po ninyo, ito yung warning doon sa mga hindi sumasampalataya. At ito yung warning din doon sa mga nagpapakilalang mananampalataya, pero hindi naman sila nagtatapat sa Diyos. Na kung saan ang sabi niya, gusto nilang mabuhay sa kapayapaan at sa katiwasayan, na kung saan nararanasan nila ang lahat ng bagay na mabuti at nararanasan nila magandang buhay. Pag sinabi niya na yan na kanilang pag-iisip, we have peace, we have safety. Kapag akala nila na ang lahat ay okay na sa kanila, then ang sabi niya, doon darating yung paghukom. Doon darating yung mga kaparusahan. Ang sabi niya, sudden destruction cometh upon them as travail upon a woman with child. Tingnan niyo si Donald Trump lately, mga kapatid. Si Donald Trump ang pinakapagod na siguro na leader ng isang bansa sa mundo natin ngayon. Anong ginagawa ni Donald Trump? Ikot ng ikot si Donald Trump sa mga bansang nagkakagulo para pagkaisahin niya sila. Kamakailan lang, mga kapatid, ilang buwan na lumipas, yung pinagkasundo niya yung Ukraine at yung Russia. Tama? By the way, yung gera na yan, mga kapatid, yung mga gera na yan, niluluto tayo ng mga fake news media kung sino yung kakampihan natin dyan. Tama? Yung media, ang gagawin niya dyan, ibabalita niya na masama yung Russia, tapos ibabalita niya na kawawa yung Ukraine. Tayo naman na mga nanonood, sasabihin natin, napakasama naman ng Russia.
Di ba? Kawawa naman yung Ukraine. Pero totoo, may alam ba talaga tayo sa sitwasyon? Wala. Di ba? Hindi natin talaga alam yung punot dulo. Pero lulutuin tayo ng media kung sino kakampihan natin. Ganun din, mga kapatid, yung Israel ngayon at saka yung Palestine, di ba? Nag-gera sila. Sumasali yung Iran, sumasali yung Syria. Okay? Ngayon, lulutuin tayo ng media na yung Israel ang bida. Tapos itong mga maliliit na bansa na ito, tulad ng Palestine, yung masama. At kung napapakita ng media na sila yung nagsimula. Tayo naman, we stand with Israel. Meron pa kong mga pastor dyan at mga simbahan at ilalagay pa yung bandila ng Israel dyan. Pero ang totoo, alam ba talaga natin yung punot dulo? Hindi naman, di ba? Pero, niluluto yung binibrainwash tayo ng fake news media kung sino yung kakampihan natin. Ganyan din sa maraming bagay, mga kapatid. Okay? So, ito po yung sinasabi na kung saan itong destruction na ito, tingnan po ninyo, as travail upon a woman with child. Kung paano yung isang buntis, ayan si Ate Lani, testbull. Okay? Kung paano yung isang testbull, di ba? Hindi makakatakas sa pagtitiis ng panganganak. Kaya, Ate Lani, pagdala ka na. Ginusto mo yan eh. Mamaya sasabihin mo, Ate, kasalanan mo. So, ang sabi niya rito, kung paano yung isang babae na nabuntis, hindi niya maiwasan yung mga pagtitiis sa panganganak, ay gayon din naman itong mga hindi sumasampalataya na hindi makakatakas sa kaparusahang naghihintay sa kanila. Pero tingnan niyo yung next verse. So ito ay horror, mga kapatid, itong verse 3, tama? Doon sa mga hindi sumasampalataya. Pero itong next verse, but you, brethren, so sinong kausap niya? Yung mga mananampalataya, yung mga churches. Okay? Sabi niya, wala kayo sa kadiliman upang ang araw na ito should overtake you as a thief. Ang sabi niya, kayo mga kapatid, wala kayo sa kadiliman. Para datnan kayo ng araw na ito katulad ng mga nasa kadiliman. Why? Kasi we preserve ourselves for the bridegroom. Di ba? Kung paano yung pinagkasundo na magiging mag-asawa, pinipreserve nila isa isa, ganun din naman tayo. Pinipreserve natin by being faithful to the Lord, serving Him, serving His church, being faithful to the gospel, loving His people. Mga kapatid, we preserve ourselves. Kaya yung sabi niya rito, hindi kayo dadatnan nitong araw na ito katulad ng isang magnanakaw. Kasi nakahanda tayo sa pamamagitan ng pagtatapat sa Panginoon. Pastor, paano yung mga nagpapakilala ng mga mananampalataya pero hindi sila nagtatapat? Question mark, mga kapatid. Tama? Question mark. Kasi yung security natin sa Panginoon, na kung saan bigyan tayo ng walang hanggang kaligtasan, totoo yun. Pero yung assurance natin na dapat yung bunga ng biyaya ng Diyos, ng pagliligtas ng Diyos sa buhay natin, dapat nakikita rin. Naunawa po ninyo, mga kapatid? At kung hindi na nakikita, mga kapatid, napakalaking question mark yan sa pagbabalik ng Panginoon. Di ba? Minsan, nadadapa tayo. Okay lang yun. Kasi bumabangon naman tayo eh. Pero kung nadapa ka, nag-enjoy ka na doon, hindi ka na bumangon, tapos, pwede pa bang i-recognize ka as Christian? Hindi. Malinaw sa salita ng Diyos. Sabi niya, the righteous falls 7 times, and yet, he rises up again. Anong ibig sabihin nun? Specific ba na 7 beses lang yun? No. Yung 7 beses, o yung number 7, symbol yan ng completion. Ibig sabihin, sa lahat ng mga pagsubok na pinagdadaanan ng isang matuwid, lagi siyang tumatayo. Yun ang ibig niyang sabihin, mga kapatid. Kaya, napakahalaga nito, sabi niya, you, brethren, are not in darkness. Why? Kasi we preserve ourselves
we keep on walking in the righteousness and in the holiness of God sa magitan ng pagtatapat po sa Kanya. Verse 5, you are all. So yung all dito, yung salitang all, hindi yan lahat ng tao. Malinaw po ba? Ang kausap niya yung mga mananampalataya, specifically sa Thessalonica. But dito sa sulat niya ito, nabasa natin, basahin niyo rin ito, sabi niya, sa lahat ng mga iglesia. Ibig sabihin, ang kinakausap ni Paul dito ay yung mga churches. Yung mga mananampalataya, yung mga nasa loob ng churches, hindi lahat ng tao. Kaya sabi niya rito, you are all the children of light. Ibig sabihin, yung mga mananampalataya. Okay? Yung kinakausap ni Paul. Okay? And the children of the day, we are not of the night, nor of darkness. So, dahil hindi tayo sa kadiliman, hindi tayo sa gabi, ibig sabihin, gising tayo, hindi tayo patulog-tulog. Now, kung halimbawa, sinasabi mo Kristiyano ka, pero hindi ka naman nagpapakita sa church. Sinasabi mo Kristiyano ka, hindi ka naman nakikipag-fellowship. Sinasabi mo Kristiyano ka, hindi ka nag-spend ng time sa prayer. Hindi ka nag-spend ng time sa salita ng Diyos. Totoo ba yung sinasabi mo na Kristiyano ka? Gising ka ba noon sa kalagayan na gano'n? Hindi. Patulog-tulog ka. Hindi ka naglilingkod eh. Kasi yung naglilingkod, yung nagtatapat sa church, yung nagtatapat sa fellowship, sa Bible, sa prayer, yung mga basic na yan na sa buhay Kristiyano, dapat makita sa atin yan, mga kapatid. Yung pakikiisa, pag-involve, pagsuporta sa church, mga basic lang yan na dapat nakikita sa atin. Diyan tayo dapat nagtatapat. Ibig sabihin, gising tayo. Pag tinanong ka sa pastor, parang tinanong si Paul kay Timothy, Paul, kumusta si Timothy? Ang daming sasabihin ni Paul kay Timothy. Na yung batang yan, yung na-encourage sa kanya. Isipin mo si Paul, isa siya sa pinaka-great apostle, pero nagkakaroon siya ng encouragement sa kanyang follower. So, ganyan din yung mga pastor. Oh, pastor, di ba member mo yun? Sino yun? Di ba? Pero pag yung matapat yung tinuro, oo, member mo yan. Talagang napaka-mahal. Yung tao yan, mahal niya yung Panginoon, mahal niya yung salita ng Diyos. Di ba? Ganun po dapat, mga kapatid. Ibig sabihin, gising yung tao yan. Naglilikod siya sa Diyos. Hindi siya patulog-tulog. Pero pag sila, pastor, di ba member? Dati, pero ngayon, tagal naman yun eh. Alas hindi ko na nakikita sa church yun. Ibig sabihin, patulog-tulog na. Tingnan po ninyo yung mga next verse. Anong verse na tayo, ate? Verse 6, therefore, let us not, ano sabi niya? Sleep. Kasi yung mga nasa gabi, yung mga nasa dilim, patulog-tulog. Di ba? Eh kayo, hindi naman kayo sa dilim, hindi naman kayo sa gabi, sabi ni Paul, na hindi kayo dapat patulog-tulog. Therefore, let us not sleep as do others. So, may mga ibang patulog-tulog sa kanilang paglilingkod. Minsan, napapaibig lang tayo, di ba? Napapaibig tayo, di tayo nakaka-suporta ng mga ilang panahon. Pero, bumabalik pa rin tayo. Di ba? That's normal. Hindi tayo perfect eh. And by the way, mga kapatid, God is not expecting perfect obedience from us. But He is expecting obedience. Di ba? Ano ibig sabihin nun? Ibig sabihin, kahit na pinagdadaanan natin, nag-strive tayo sa obedience. Minsan, kahit na yung obedience natin, talagang bumabagal siya, pero we strive sa obedience. Minsan bumibilis naman siya, minsan babagal siya, pero yung huminto ka na ganyan, tapos wala na, natulog ka na, wala na activity yun. Hindi na obedience yun, di ba? So sabi niya, but let us watch and be sober. Ibig sabihin, nagtatapat tayo, gising tayo. For they that sleep, verse 7, sleep in the night, and they that be drunken are drunken in the night. So, binanggit dito, yung isang activity na ginagawa sa gabi, ano yun? Paglalasing, okay? Sa customary nila, yung paglalasing, ginagawa sa gabi, hindi ginagawa sa araw. So, ibig sabihin mga kapatid, kahit na nasa dilim, kahit na nasa gabi, kung meron ginagawa man, yung isang patulog-tulog,
ito ay masama pa rin, katulad ng paglalasing. Naunawa po ninyo? Verse 8, babalik na naman si Paul sa mga mananampalataya. But let us, who are of the day, be sober, putting on the breastplate of faith and love, and for an helmet, the hope of salvation. Yung breastplate, mga kapatid, saan nilalagay? Sa dibdib, tama? Ano yung nasa dibdib? Puso, di ba? So yan po yung nilalarawan ng breastplate, ano mga kapatid? Ibig sabihin, sa puso natin, dapat laging puno ng pananampalataya at pagmamahal. Puno ng pagtitiwala sa Diyos at pagmamahal. Yung helmet naman, sa nilalagay sa ulo. Ano yung nasa ulo? Yung isip natin, tama? Yung isip natin, our mind. Yung isip natin. Anong sabi sa Romans 12? Magsabi niya doon, but be ye transformed by the renewing of your mind. Ito po yung mga kapatid. Yung mind natin, pupunuin natin ng pag-asa mula sa Panginoon. Anong sabi sa Hebrews 12? Looking unto Jesus, the author and the finisher of our faith. Ano yun? Pagkapit sa pag-asa natin sa Panginoong Jesucristo. Sa magitan ng looking unto Jesus, ibig sabihin ba ng looking unto Jesus? Hahanapin mo yung Panginoong Jesus? Hindi. Yung isip mo, ituturo sa Panginoon. Yun ang helmet na tinutukoy dito, mga kapatid. The hope of our salvation. Sino yun? Si Kristo. So, sasama na nito, yun pa rin. Nagtatapak tayo sa Panginoon. Nagpapatuloy tayo. Pinupuno natin ang ating buhay ng salita at ebanghelyo ng Diyos. Verse 10, who died for us, that whether we wake or sleep, we should live together with Him. Ito yung pinakamagandang comfort dito, mga kapatid. Na mag-focus tayo sa Panginoon na namatay para sa atin. Sabi niya, upang sabi niya, tayo man ay buhay o tayo man ay namatay. Yung sleep dito, sa verse na ito, hindi na yung tulog na sleep o patulog-tulog, kundi yung kamatayan na po ito. Okay? So sabi niya, buhay man tayo o patay man tayo, kung nasa Panginoon tayo, sabi niya, we will live together with Him. Amen? Yun ang pag-asa natin. Buhay o patay kay Kristo, ang pag-asa natin hindi nawawala. Pero, yung wala sa Panginoon, kapag namatay na yan, kahit nasabihin pa nilang, may painawa na napahinga na siya. Pero kung wala yan sa Panginoon, hindi totoo yun. Ano lang yun? Pag-comfort lang nila ng sarili nila. Yung isang tao na namatay, wala sa Panginoon, wala siya sa kapahingahan. Basahin niyo yung Lucas sa Kabanatang 19, nandun siya sa kaparusahan. Okay? Next verse. Verse 11. Tama? Verse 11 tayo. Wherefore, comfort. Amen? So, itong comfort na ito, para sa mga sumasampalataya. Comfort yourselves together and edify one another, even as also ye do. And we beseech you, brethren, again, nandito naman yung word na beseech. Di ba? Nagsusumamo sa inyo, mga kapatid, verse 11 lang pala tayo, sorry. So, wherefore, comfort yourselves together and edify one another. So, mga kapatid, we all know yung salita ng Diyos tunay. Yung salita ng Diyos, totoo. Yung pangako ng Diyos, hindi nagkakamali. Ang Diyos mismo, sabi niya, hindi ako katulad ng tao na nagsisinungaling. God is not a man who will lie. Ang tao, madali sa atin magsinungaling, tama? Pero ang Diyos, Diyos siya. Hindi siya tao. Kaya hindi siya maaaring magsinungaling. Kaya itong mga pangako niya nito na kaaliwan sa mga mananampalataya ay totoo. Subalit, mga kapatid, itong mga pangako din niya ito sa mga hindi mananampalataya na kagimbal-gimbal ay totoo rin. So, kahit na nag-enjoy tayo sa mga pangako ng Diyos, we must feel
the terror and the horror of these promises doon sa para sa mga mahal natin sa buhay na wala pa sa Panginoon. Kaya napakalaga na nakakain natin sila, para nakakarinig din sila. Kasi hindi sila magigising isang araw na may pananampalataya niya na sila sa Panginoon. No. Sabi ng Bible, faith comes by hearing, and hearing by the Word of God. Ang Diyos, hindi siya nagbibigay ng pananampalataya hiwalay sa pakikinig ng kanyang salita, ng kanyang ebanghelyo. Kaya napakahalaga ito, mga kapatid. Tingnan po ninyo, bago tayo magbukas, verse 9, balikan natin. For God hath not appointed us to wrath. Hindi raw tayo itinalaga ng Diyos sa kaparusahan. Ibig sabihin, may kaparusahan talaga na nakatalaga. Pero salamat sa Diyos, yung mga mananampalataya, hindi sila itinalaga dyan. Itinalaga tayo sa buhay. Pero mga kapatid, may mga dati papunta tayo dyan. Pero ngayon sa biyaya kapag ng Diyos, inalis na niya tayo dyan. Pero may mga kakilala pa tayo, mahal tayo sa buhay, na patubo pa sila dyan. Hindi natin alam, mga kapatid, kung hanggang saan ang buhay. But, let's pray sa Diyos. Lord, gamitin mo ako. Itong kaibigan ko, itong mahal ko sa buhay na ito, na magamit ako para makarinig siya ng Ebanghelyo. Para malaman niya itong mga kapahamakan na paparating sa pagbabalik ng Panginoon. Ang pagbabalik ng Panginoon, isang kaaliwan at kasiyahan at kagalakan sa mga sumasampalataya. Subalit ito nakakatakot at kagibal-gibal sa mga hindi sumasampalataya. Ipanalangin mo ito, kapatid, na gamitin ka ng Diyos para itong mga tao sa paligid natin na wala pa sa Kanya. Makarinig sila ng katotohanan. Tayo wala na ito. Dakilang Diyos, maraming po salamat sa inyong mga salita. Salamat po sa inyong mga pangako. Pagpalain niyo po. At nawa o Diyos, gamitin niyo po kami. Kung kami ay maging liwanag at bantayo ng inyong Ebanghelyo sa mga hindi pa nakakakilala sa inyo. Ito po aming dalangin sa pangalan ng Jesus. Amen. Good morning po. I hope kayo po pinagpala. Awitin po natin ang ating awit sa ating pagkakatyaan. Right now. Kumusta ka? Ikaw ay masaya. Ako'y sasabihin na pinakita ka. Sa dalangin ko. Sa dalangin ko lagi kasama ka. Kaibigan ko'y lagi na pagmalain ka. Kamay mo tayo. Salamat sa Diyos. Hello. Hello, man. Pamangkin. Hello, sis. Ang gaganda naman. Hello. Hello. Hello, baby. High five. High five. Amen. Panginoon, tayo po ay manalangin sa ating pagkakaloob. Let's pray. Dakilang Diyos na makapangyarihan sa lahat, maraming salamat po sa mga salita po ninyo na aking narinig. Salamat po sa matagal makikinig ng bawat isa. At pinupuli namin kayo sa mga paalala at mga pagsaway na inyong pinagkaloob sa amin sa umagang ito. Tulungan niyo kami na ito'y aming baunin sa aming mga puso. At maisapamuhay po namin sa araw-araw. Lalo higit, marami po kaming mga mahal sa buhay, mga kakilala at kaibigan, ang hindi pa nakakaalam ng katotohanan. At ayaw po namin itong ipagkait sa kanila.
Ayaw po namin itong ipagdamot sa kanila. Yes. Gamitin po ninyo kami upang sila'y mapaabutan. At gayon din sa aming pagbibigay, Panginoon, gamitin din po ninyo ito upang marami pa pong mapaabutan. Doon sa mga kaluluwa na hindi namin maabot, personally, Panginoon, sa magitan ng aming pagbibigay, at ang pera nito ay magamit upang ang mga taong yun na hindi namin maabot ng personal ay maabot naman po sa magitan ng pakikiisa po namin sa mga programa katulad nito. Yes. I-bless niyo po ang mga salaping maliliko at i-bless niyo po ang bawat isa na magbibigay, lalo tigit ang mga nagtatapat sa kanilang mga commitment sa inyong harapan, Panginoon. Katagpuin niyo po sila palagi sa kanilang mga pangailangan. Ito po aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Salamat po kayo makakaupo na.